5 taon na ang nakalipas simula ng tamaan ng kometa na Clark ang mundo at pumatay sa mahigit 75% ng populasyon. Sa kanila ang mga nakaligtas ay napilitang lumikas sa mga bunker. Si John Garrity, scout at engineer. Ang trabaho ay magpatrol sa labas ng wasteland sa gitna ng mga electromagnetic storm. Hindi biro, bawat hakbang ay parang laban sa kamatayan. Ang hangin, ang alikabok, pati na ang kuryente sa kaligid, lahat ay banta sa buhay. Si Allison ay abala sa loob ng bunker. Kasama niya ang council para magplano kung ano ang dapat gawin, at siya rin ang nag-aasikaso sa mga survivor na nananatili sa labas. Si Nathan, ang anak, ay estudyante pa lang sa bunker. Pero nahuli siya isang araw habang sinusubukan niyang lumabas. Samantala, muntik nang maabutan si John ng isang malakas na electromagnetic storm bago siya tuluyang makadalik sa loob ng bunker. Kaila-kailaning lumikas dahil sa walang tigil na bagyo at lindol. Kaya't napag-usapan ng konseho na tumungo sa Clark Impact Crater sa timog ng France, kung saan nagsisimulang muling bumangon ang sangkatauhan. Mapanganib ang magiging biyahe, dahil ang ilang lugar ay naging mga zona ng digmaan na puno ng mga rebelde at mandarambong. Samantala, nagkaroon si John ng sakit dahil sa radyasyon na dahan-dahang pumapatay sa kanya, ngunit itinago niya ito kina Allison at Nathan. Pinamunuan ni Allison ang isang botohan upang magpadala ng rescue team para sagipin ang mga nakaligtas sa labas ng bunker. Nang makabalik ang grupo, sinubukan pa nilang balikan ang mga naiwan, ngunit isang napakalakas na lindol ang pumilit sa lahat na lumikas. Nakapasok ang pamilyang Garrity sa isang malaking lifeboat sa mismong sandaling tinangay ng dambuhalang tsunami ang buong pasilidad at ang lahat ng nasa labas. Narating ng bangka ang baybayin ng Liverpool. Ang mga nakaligtas ay nagtungo sa isang tarangkahan papasok sa isa pang bunker. Pinapasok ang pamilyang Garrity dahil may mga badge sila. Pero ang isang kasama na nawala nito ay sinubukang pumasok ng sapilitan at nabaril. Kaya nagkagulo at tumakbo kasama si Dr. Amina patungo sa sasakyan ni Obi na isang Nigerian. Tumigil sa gubat para magpahinga pero napilitang humawak sa mga puno ng may paparating na kumpul ng mga meteor. Namatay si Obi habang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang van nang tamaan ito at madurog ng isang malaking bato. Ang mga nakaligtas ay nagtungo sa tahanan sa London ng kaibigan nilang si Mackenzie upang humanap ng masisilungan at pagkain. At doon nalaman ng may malubhang sakit si John at may natitirang 6 hanggang 8 linggo na lamang siya. Pero tumanggi siyang manatili at pinili niyang siguraduhin na makarating ng mas ligtas at mas maayos na tahanan. Matapos umalis sa bahay ni Mac, binaril ng mga mandarambong at napatay si Amina. Pero naipagtanggol ang pamilya at napatay ang mga salarin. Inilibing si Amina at nagpatuloy hanggang marating nila ang English Channel na tuluyan ng natuyo. Para makatawid, sumama sila sa isa pang pangkat na kailangang tumawid sa isang mapanganib na bangin gamit ang mga hindi matatag na tulay. Dahil sa malalakas na hangin, may ilang nahulog at namatay, ngunit ang pamilya Garrity ay matagumpay na nakatawid ng magkakasama. Nakilala sa kalay si Denise Laurent at inimbitahan sa bahay niya para makilala ang kanyang asawa na nakaupo sa wheelchair na si Julia at ang kanilang anak na si Camille, na agad nakakuha ng atensyon ni Nathan. Kinausap niya si John tungkol sa mga panganib at mga dapat asahan sa paghahanap sa bunganga ng meteor. Ikinuwento rin niya na may kaibigan siyang si Commander Junay na maaring tumulong sa kanila na makatawid. Nakiusap din si Denise na isama nila si Camille sa kanilang paglalakbay dahil hindi makabiyahe si Julia at hindi niya ito maaaring iwan mag-isa. Pumayag si Allison at emosyonal na nagpaalam si Camille sa kanyang mga magulang bago sumama sa pamilya Garrity. Nakatawid sa harap ng linya ng digmaan papunta sa crater. Ikalulungkot ni na John at Allison, patay na si Commander Junette at hindi na sila matutulungan. Pero pinilit kausapin ang pinuno ng sundalo para makalusot.
At kahit mapanganib ang daan, nakatawid lahat sila Camille at ang iba pa. Sa huli, nakipaglaban sa mga armadong lalaki para mailigtas ang lahat. Pero tinamaan sa tiyan. Nakarating si John kasama sina Allison, Nathan at Camille hanggang sa gilid ng bunganga na ngayoy mistulang kumikislap na oasis. Ngunit napilitang bumagsak dahil sa sugat at nagkaroon ng huling sandali bago pumanaw. Habang tinatahak ang daan patungo sa crater, si John ay nagsasalita kay Nathan. Nagbibigay ng pag-asa para sa mas magandang hinaharap.